faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. In all the seasons of our life, you are faithful. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And we will shout in this place, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath
we shout your faithfulness. We shout your goodness. Lord, we say unto you, great is your faithfulness. Dakila at matindi ang katapatan at kabutihan mo sa aming buhay. Kaya kami narito sa lugar na ito, sapagkat sa kabutihang naranasan namin sa iyo, ang buhay namin paganda ng paganda. Ang aming lakas, pasigla ng pasigla. Ang aming katawan, pabuti ng pabuti. We are getting more healthy. Ang aming mga kabuhayan, payaman ng payaman. Nang dahil sa kabutihan mo, lahat kami pataas ng pataas. Maaari po ba nating sabihin, Lord, great is your faithfulness. Lord, great is your goodness. Lord, great is your breakthrough in my life. Amen. At ngayong umagang ito, tayo ay magbe-breakthrough sa pagpupuri, magpapasalamat sa Kanya, sa mas malakas na palakpak, sa malakas na pag-awit, sa malakas na pagsigaw. Aming ipapahayag ang iyong kadakilan. We will give you all the glory, the praise, the worship that you deserve, for you are worthy. Lahat po ng may mga kamay, ipalakpak natin ng malakas, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila. Lord, we thank you for your 8 years of faithfulness in this church. We thank you for your faithfulness all throughout our lives. We will give you glory, and we believe for more breakthrough, for more blessing, for more commitment, for more worship to you. Hallelujah! I give you glory. I give you glory for all that brought me to. Now I'm now ready forever you wanted to. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanted to. Your presence, Lord, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. Come now, Lord, like never before. Lord, we believe for more, like never before, as we celebrate your goodness. We celebrate you, Lord, in every season. In every season, your great has been enough. And I'm believing the best is yet to come. Hallelujah! Cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want to, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Lord, we recognize your presence. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before.
like never before, oh Lord. You're going to make breakthroughs in our lives. We believe nothing is impossible. Kaya ngayon po ay ating i-declare as we celebrate Him. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop. Let's have a breakthrough as we praise Him. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop. It won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. We sing your presence. Oh, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord. We invite you, Lord, to come like never before. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Oh, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, we believe it's coming. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Yes, I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it. Let's declare louder and louder. Yes, we believe. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me. Thank you, Lord, for your promises are true. For the last time, breakthrough is here. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. We will not be stopped. We will not be stopped because God is alive. Hallelujah. We worship. Whoa, 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 whoa. Let's do it one more time. Whoa, 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 whoa. Yeah. Singing redemption song. There's a fire that burns inside. A fire that burns inside. Nothing can stop us. We'll be running to the night. And a fire that burns inside. A fire that burns inside. We are the freedom generation, singing a mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our heart and it's burned for you. It's never gonna fade away. We are the free shout. Yours is the glory. Whoa, 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 whoa.
living a life in you, and our passion will not die. Our passion will not die. Nothing can stop us. We're running to the night, and our passion will not die. Our passion will not die. We are the freedom generation, singing a mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our heart and it's burnt for you. It's never gonna fade away. We are the shout. Yours is the glory. Oh, 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 oh. Yours is the glory. Oh, 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 oh. Yes, we sing. Up from the grave he rose again. Out from the grave he rose, and we will rise up, rise up into the world that you so love. Into the world we go, and we will rise up, rise up from the grave he rose again. Up from the grave he rose again. Up from the grave he rose, and we will rise up, rise up into the world that you so love. Into the world you go, and we will rise up. Yes, we will rise up. We will rise up. The freedom generation, singing of mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our heart and it's burned for you. It's never gonna fade away. We are the free. Yours is the glory. We are the freedom generation, singing of mercy. Set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our heart and it's burned for you. It's never gonna fade away. We are the free. Yours is the glory. Whoa, 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 whoa. Yours is the glory. Whoa, 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 whoa. For the last time we say together, yours is the glory. Yours is the glory, Lord. We are free to give you praise. We are free to give you worship. Yours is the glory, the honor, the God of breakthrough, the God of miracles, the King of kings, the Lord of lords, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Papuri at pasalamat sa iyo. Ikaw ang nagbibigay sa amin na kung saan ang buhay namin umaangat ng umaangat, tumataas ng tumataas. Gumaganda ng gumaganda at habang ang buhay po namin ay lalo mong inaayos at pinagaganda. Lalo rin po namin pagbubutihin, pagagandahin ang aming mga pagsamba at pagpupuri sa iyo. Kung gaano po, Panginoon, kaganda ang iyo pong kabanalan, ang iyo pong kabutihan, ganun din po ang maipakita namin sa aming mga pag-awit, maging sa aming pamumuhay. Makita po namin, makita ka, Panginoon, sa amin. Makita ka ng mundo sa pamamagitan ng buhay namin sa aming mga pagsamba. Na maging katulad ka namin, Panginoon. Maging kamukha ka namin, Panginoon. Nagliliwanag, nag-uumapaw ang kasiyahan. Nakikita ang kabutihan. Nakikita ang lahat ng mabubuting bagay na nasa amin, Panginoon, na ikaw ang pinagmulan ng lahat ng ito. We just want to thank you, Lord, and we continuously declare that we want to be more like you. And if there's anything that is in us, take it all, O God.
as our offering of sacrifice, of praise, and worship to you. Oh God, tuloy po kami lumalapit, nagpapakumbaba, sumasamo, nagpupuri. Sinasabi namin, Panginoon, Ikaw lang ang lahat sa amin. You came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid the cost. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. If more of you means less to me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh, take everything in us, for you are. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. If more of you means less of me, take everything. If all of you is all I need, take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. To you are everything. Bring it to you our lives. Bring it to you our everything. Changing us and mold us to become like you. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart, in your hands, Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. Father, I pray, make me more like you, Lord. Jesus, oh Lord, change me like only you can. Here in my heart, in your hands, Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. Show us the way to your heart. Father, I pray, make me more, to be more like Jesus. Jesus, more like Jesus, more like Jesus.
take every. Yes, we commit ourselves. For the last time we say, Means all of you, means less of me. Take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. yes, Lord, you are our everything. Hallelujah. You are our everything. You are all in all. Oh Lord, nothing can satisfy us. Nothing can change us, but only you. Nothing can fill us, but only your spirit and your presence. Oh, we need you. We need you more and more. We need you. We need you more and more. We need you. We need you more and more. Who is like the Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. If Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you were merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, oh Lord, your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Sing, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me.
on earth I will await the moment I see you face to face. 'Cause nothing in this world will satisfy. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Let's say it again. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Yes, only you, Jesus. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, your presence, Lord. Your presence is heaven to me. There's nothing like your presence. Your presence is heaven to me. Nothing like your presence, nothing like your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong presensya sa lugar na ito. Maraming salamat sa iyong presensya sa aming pong buhay, sa aming pong pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Hallelujah. Even, Lord God, sa bansang ito. Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, kami mayroong kasiguraduhan. Sa iyong presensya, mayroong kaming kagalakan. Sa iyong presensya, mayroong kaming kapayapaan. Sa iyong presensya, mayroong kaming kasiglahan. Mayroong kaming kalakasan. Sa iyong presensya, Panginoon, hallelujah, ang pinakadakilang, pinakamalaking pagpapala na natanggap namin sa aming pong buhay. And Lord, we pray, Lord God, di lamang po sa amin po sarili, di lamang po sa bansang Pilipinas. Lord, we are praying, Lord God, for the land of Philippines. Sa bansa po namin, o kung saan ay merong bagyo, merong papandemya, Panginoon, dinadalangin namin na ikaw magpahina ng bagyong ito, Lord. At mabawasan po ang pinsala, and Lord, at ikaw din ang mag-restore, Lord God, ng anumang mga bagay na masisira. And Lord, we just want to thank you dahil sa mga sandaling ito, ang presensya mo ay nasa aming pong bansa, at ikaw ang patuloy na humahawak, Lord God, sa anumang sitwasyon, meron kami. Panginoon, we thank you, Lord God, for this wonderful morning that your presence is in this place. And we believe, Lord God, miracles after miracles, Lord God, is about to happen today. We believing, Lord God, for healing. We believing, Lord God, for deliverance. We believing, Lord God, sa kalayaan, Panginoon, sa anumang sumpa, kalayaan, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway sa aming pong buhay. And we are believing, Lord God, for a great breakthrough na ipagkakalob mo sa bawat sapu sa amin. Lord, we thank you and we're expectant na kami ay patuloy mong babaguhin ng ayon sa iyong wangis. Thank you for your Holy Spirit who will speak through us in a mighty way. In this we pray, in the mighty name of Jesus, and everybody shout, Amen! Amen! Sige, kami ka munang high-five yung kami mo. Sabihin mo, I'm excited to serve with you today. Okay, praise the Lord. Hallelujah. High five, high five, high five, high five. I'm excited to see you today. Okay, praise God. Okay, sige po, let's continue to declare our love for God. I love the Father. I love Jesus. I love the Holy Spirit. I am loving. I am caring. I am kind. I am good. Ako'y pabait ang pabait. Ang sitwasyon ko'y paganda ng paganda. Ako'y pabuti ng pabuti. Ako'y paasenso ng paasenso. Ako ay pinagpalang lubos. Para sa aking pamilya. Para sa church na ito. Para sa bansa ng Macau. Para sa bansa ng Pilipinas. At para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo. Hallelujah. Sige po, let's welcome one another. I love this family of God. Hallelujah. So closely knitted into one. They're taking me into their heart, and I'm so glad to be a part of this great family.
na ba mo So pag-inom mo? closely needed into Bigyan mo one. naman yung presence to my heart. They've taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of this great family. They've taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of this great family. For the last time. They've taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Sige po, ibigay po natin isa pa. The best palakpakan natin po, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, maaari po tayong makaupo. Pagpresensya po ng Panginoon. Thank you po, Music Team. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa atin sa Abundantly Blessed in Christ. At para po naman sa ating nalalapit na anniversary, malapit na po next week. Enjoy na po ba kayo? Excited? At para po naman sa ating mga karagdagang announcement, narito po, watch our video. Thank you po. Enter his gates with thanksgiving and into his house with praise. Sunday worship service, 11 in the morning and at 9:30 in the evening. A night of recharging, refilling, and connecting to God. Don't miss worship on Wednesday at 9:30 in the evening. One Hope, 1 hour of prayer with expectation. Now on its new schedule. Tuesday to Thursday, 9:30 in the morning. Friday, 9:30 in the evening. New life in Christ, new hope, new direction, new destination. We are not just followers. We are disciples of Christ, discipleship class. Forget the past, look to the present, reach the future, finish the race. School of Leaders. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that Jesus saves. Evangelism class. Connect, listen, learn, share. ABC of Life groups are everywhere. Find one, join one. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Amen. Amen. Sino dito ang pagpapalain pa ng Panginoon? Magsabi na malakas sa Amen. Amen. God is good? All the time? Sige, sabihin mo sa kapatid mo, pagpapalain ka ng Diyos sa oras na ito. Amen. Sino po dito naniniwala na ang Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay? Sino po dito ang naniniwala that God is an all-knowing God? Amen. So lahat po nang nangyayari sa buhay natin, lahat po may plano ang Panginoon. Amen? Minsan, hindi po natin naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin, pero ang Panginoon laging may mas malaking plano para sa atin. Amen? Much better, at minsan, it's unexpected. Amen? Amen. So, basahin po natin ang Proverbs chapter 11, 24, verse 25. 24 to 25, sorry. Sige, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. It is possible to give freely and become more wealthy. But those who are stingy
will lose everything. The generous prosper and are satisfied. Those who refresh others will themselves be refreshed. Amen. So, sa panahon po natin ngayon, ngayong 2020, malapit ang matapos. Amen. Marami po tayong naranasan ng mga pagsubok at unfortunately, na marami rin pong mga nawawalan ng trabaho. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil ang sabi niya, let us be generous. So itong verse po na ito ay pinapaalala lang po sa atin na let us be generous. So the person who constantly seeks to bless, to be a blessing to others, is the one who is generous and does not become greedy or stingy, will be richly rewarded. Ang sabi ng Panginoon na people who give, serve, and help others will be abundantly blessed. Amen? Amen. So, kahit, sabi dito na, kahit sa panahon, nagbibigay tayo, hindi lang dahil may sobra tayo. Nagbibigay tayo even though in times of need. Amen? We give generously and we give cheerfully. Hindi natin naiintindihan, God is an all-knowing God. Amen? Amen. So, minsan hindi natin naiintindihan ang math ng Panginoon. Sa atin, 1 minus 1 is equals to 0. Amen? Pero ang mathematics ng Panginoon, na pag tayo yung nagbigay, imumultiply niya yung pagbalik sa atin. Amen? We will be richly rewarded. Amen? All we need to do is trust in the Lord and give generously. Sa panahon ng pagsubok, we still trust in the Lord and give generously. Amen? Let us be generous, for God is a generous God and God loves a cheerful giver. Amen? So tayo po yung tumayo, lahat ng gustong pagpalain ng Panginoon at magbigay para sa Kanya, ay tumayo po at tayo po yung manalangin. Hallelujah, Jesus, glorify your name, O God. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na patuloy niyong binahagi sa amin, O God. Salamat nga po, Panginoon, sa opportunity na ito, na kami narito sa inyong harapan upang kami nga po, Panginoon, ay makasunod sa iyong salita at maging generous, Panginoon, according to your commandments, Panginoon. Lord, we believe, Lord, na mahal na mahal mo po kami, Panginoon, and you have plans for us, O God. Lord, that na kapag kami sumunod sa iyo, Panginoon, ibabalik niyo po ito sa amin, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na marunong sumunod sa iyo. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, at ibalik sa kanila ito ng siksik, liglig at umaapaw, O God. At ang mga kaloob na ito ay magamit, Panginoon, para sa ikalalawak ng iyong ubasan, Panginoon, at for your glory, O God. Salamat nga po, Panginoon, at purihin ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng aming gagawing, Panginoon. Sa oras na ito, pagpalain niyo nga po, Panginoon, ng aming pastor, O God. Lord, kayo po ang patuloy na manguna sa Kanya, fresh revelations, Panginoon, patuloy na ibigay mo po sa Kanya, Panginoon. Itago niyo po siya, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, ang iyong glory, Panginoon, ang makita sa buhay niya. Ang iyong glory, Panginoon, ang makita, Panginoon, at ang maitaas, Panginoon, sa Kanyang pagsasalita, Panginoon, sa pulpitong ito. Anoint him, and kayo pong patuloy na manguna sa Kanya, and let the Holy Spirit, Panginoon, be with him, O God, in Jesus' name. At ang salita mo, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon, ay maitumimo sa aming puso at isipan, Panginoon, at mapumuhay namin sa araw-araw naming pamumuhay, O God. Lord, we glorify you, we adore you, and we bless you in the mighty name of Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin sa Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, yung malakas naman, yung para kang gising na gising, para kang nagkape na 3 beses. Okay, sabihin mo, ako ay blessed na blessed, katabi kita ngayon. Okay, praise God. Hallelujah. Alam niyo po, bakit po palagi sinasabi yung generosity sa ating pong buhay? Because God is a generous God. Tama po? At ang nais po niya sa ating po sa mga anak po niya ay maging katulad po niya as generous Christians. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, I'm a generous Christian. Ayan, praise God. Kasi po, ang ating pong, tayo po, kung gusto po natin mag-breakthrough po tayo sa ating pong area ng finances, dapat po tayo ay maging katulad ng ating pong Panginoon. We gave, tayo po yung nagbibigay. Bakit? Because He first gave. Siya po ang unang nagbigay. Amen?
Oh, may kasama ba ako dito? Amen. Praise God. So, nais ko lamang pong salamat sa Panginoon dahil bukas po, birthday din po ni Sister Sol. Ano po? Okay, praise God. Bukas po is my 32nd year na dito sa Macau. Okay, praise the Lord. Alam ko, yung iba sa inyo iniisip, hindi pa ako pinanganganak nun Yung iba sa inyo, 3 taon pa lang ako nun Yung iba sa inyo, iniisip, elementary pa lang ako nun. Okay, praise God. Alam ko na po yan. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Well, anyway, hindi naman po halata, di po ba? Okay. Praise God. At saka, ang nakakatuwa po ay malapit na po ang ating pong anniversary. Sino po excited sa anniversary po natin? Okay, nakabili na po ba kayo ng damit ninyo sa Taobao? Ay, hindi po pala sa Taobao. Okay, sa G2000 o whatever, praise God, hallelujah. At ako pa natutuwa dahil ito na po yung ating pong 8 taon sa ministry at kung isipin po natin parang hindi po makakausad ng 8 taon, pero dahil po sa biyaya po ng Panginoon, dahil lamang po sa kabutihan niya, kaya po tayo nakarating ng 8 taon. Amen? Kung nakarating tayo ng 8 taon, naabot pa po tayo ng 80 years. Amen? Okay, praise the Lord. Amen. Tayo pong lahat ay nasa piling ng Panginoon. Ngayon, pag-usapan po natin is about faith. Alam niyo po, one of the greatest thing, yung isa sa pinakamagandang bagay, pinakamahalagang bagay para po tayo mag-breakthrough sa ating pong buhay, mag-breakthrough po tayo sa ating pong finances, mag-breakthrough po tayo sa ating pong pamilya, mag-breakthrough po tayo sa ating pong mga problema, mag-breakthrough po tayo sa ating pong mga karir, ang ating pong pananampalataya. Ang pananampalataya po, sinabi po ng ating po Panginoong Jesus, kung meron ka lamang pananampalataya na parang maliit na mustasa lamang, okay, you can move mountains, okay? Matatanggal po natin ang bundok ng mga problema, bundok ng mga negativities sa ating pong buhay as long as we have faith, okay? Kaya sa umagang ito ay tayo ay magpapalakas ng ating po pananampalataya. Bakit? Sa pamamagitan po ng mga pag-alala sa mga tao na naka-breakthrough dahil po sa kanila pong mga pananampalataya. Amen? Hallelujah. Sabihin mo, alis na kami, magbe-breakthrough na tayo. Okay, amen. Si David po, hindi po niya mapapatay si Goliath kung wala po siyang pananampalataya. Ang walls of Jericho, hindi po yun magigiba kung hindi po yun inikutan nila Joshua ng walang pananampalataya. Amen? Ikaw hindi ka makakarating na Macau kung wala ka pananampalataya. Diba? Kahit nga takot ka sa aeroplano, sumakay ka pa rin. Diba? Nag-headset ka na lang, pumikit ka na lang, natulog ka na lang para hindi mo maranasan yung takot. Tama po? Iba dito, takot sa immigration. Diba? Pag nakikita yung immigration, nanginginig na. Amen? Pero dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay nakarating dito. Tama ba? Amen? Yung iba sa inyo natatakot na maubos na yung visa. Di po ba? Pero na-renew ka. Di po ba? Tama po? Amen. Kaya po yung pananampalataya is very, very important sa ating pong Christian life. Kaya ito po yung ating pong daladala, ito po yung ating pong bit-bit para po tayo maka-breakthrough sa ating pong buhay, maka-breakthrough sa ating pong mga pinagdaraan ng mga problema, sa mga challenges ng ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya ligligin mo uling ka, diba? Sabi mo, kailangan pala natin ng pananampalataya. Okay, praise the Lord. Sabi pa, ano po ba yung faith? Sabi sa Hebrews chapter 11, the fundamental fact of existence is that this trust in God. Sino po yung nagtitiwala sa Diyos? Yeah. Amen. Hallelujah. Siya lang naman po talaga yung pagkakatiwalaan po natin. Hindi po itong ekonomiya, hindi po yung ang ating pong trabaho, hindi po yung mga ano pa mga bagay. Lalo na in this pandemic, ano po, wala tayong mapagkakatiwalaan kundi ang ating pong Panginoon lamang. Kaya sa Kanya po natin ilalagak yung ating pong pananampalataya. Amen? Kung nawalan ka man ng trabaho, ilagak mo lang sa Diyos yan, sigurado magkakaroon ka. Amen? Kung ikaw ay medyo kapos ngayon, ilagak mo sa Panginoon na pagtitiwala mo at sigurado mapupunan ka. Amen? Kung ikaw ay merong sakit, ilagak mo lang sa Panginoon ang yung tiwala at ang yung pananampalataya, siguradong gagaling ka. Amen? Kaya yung ating pong buhay ay ang buhay na punong-puno ng pananampalataya. So what is faith? Faith, the fundamental fact of existence is that this trust in God. This faith is the firm foundation under everything that makes life worth living. It's our handle on what we can't see. So ito yung ating pong pinangahawakan na hindi po natin nakikita. Yung mga pangako ng Diyos. Okay? Okay po ba yan? Nandiyan po ba kayo? Okay. So faith enables us to understand what God does. Ang pananampalataya ay binibigyan tayo ng pangunawa ng Panginoon na kung ano ang kanyang magagawa. And then faith enables us to see what others can see. Ang pananampalataya ay
ay nagpapakita sa atin ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Okay? And then, as a result, bilang resulta, faith enable us to do what others cannot do. Dahil sa ating pananampalataya, nakagawa natin yung mga bagay na hindi po nagagawa ng iba. Amen? Di ba dati hindi ka naman nag-church? Di ba? Pero ngayon, di ba? Buhay na buhay ka ngayon pag nag-church. Dati natutulog ka lang pag nagpipreach. Di ba ngayon nakikinig ka na? Di ba? Nagte-take notes ka pa. Tama po? Okay. Praise God is faith. Di ba? Dati nahihiya ka pa magtaas ng kamay. Di ba? Pagka lumilingon ka pa. Kung lahat sila ay nakataas, pero as a result, we are having faith. Nagagawa na po natin yung mga bagay na hindi po nagagawa na iba. Dati hindi ka nagbabasa ng Bible. Binabasa mo lang, puro Facebook, di ba? Puro tulpo, puro kung ano, Korean novela, yun ang mga pinanonood mo. Pero ngayon, nagdi-devotion ka na. Di ba? Of course, because of your faith in God. So, ang ating pong bagay, kaya po, pagka meron kang mga bagay na nakikita na hindi mo nagugustuhan, huwag mo sabihin yung mga bagay na hindi mo nagugustuhan. Sabihin mo yung mga bagay na gusto mong makita. Parang wala akong kausap, okay? Pagka wala ka ng pera, huwag mo sabihin, wala na akong pera. Di ba? Sabihin mo yung gusto mong makita. Basta! Marami pang parating sa buhay ko. Amen? Hallelujah. Kung pinagpe-pray ka ng boyfriend at hindi mo makita, di ba? Panginoon, alam ko, parating na yung boyfriend ko. Okay, praise God. So, ano po yung pananampalataya? True Bible faith is obedience to God's word in spite of circumstances or consequences. Ang tunay na pananampalataya na sinasabi po ng Biblia ay ang pagsunod sa Diyos. Okay? Kahit na minsan parang mahirap sumunod. Minsan parang mahirap, may mga consequences na mangyayari sa ating pong buhay, pero tayo ay sumusunod. Ang pananampalataya na sinasabi po ng Biblia ay hindi yung I hope so. Hindi yung sa tingin ko mangyayari. Okay. Hindi yung maari, pwede naman, pero pwede rin hindi. Di ba? Magbibigay ka, totoo ba na i-multiply ni Lord dyan? Di ba? Minsan yung kadalasan tanong natin, di ba? Kasi po, pangako po ng Diyos, di ba? Magbigay kayo at bibigay kayo ng siksik, liglig at umaapaw. Di ba? Parang wala pa rin. Di ba? So sometimes it challenges our faith. Pero ang tunay na pananampalataya, sinasabi dito, ay ang tunay na pagsunod sa Diyos. Na kahit na anong circumstances, kahit na hindi mo pa nakikita, ikaw ay nananampalataya na mangyayari dahil ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Amen? Hallelujah. Praise God. And then verse 2 and 3 po, the act of faith is what distinguish our ancestors. Yung ating po mga ninuno, yung kanila pong pananampalataya, yun po yung kakaiba po sa kanila. Set them above the crowd. Okay? And then by faith, we see the world called into existence by God's word. What we see created by what we don't see. Nakita po natin, marami po mga bagay na ang mundo na nakikita po natin. Kahapon po, nakita ko po meron pong full moon. Sino po nakakita ng full moon? Okay, hindi, praise God. Hindi po ako yung full moon, ha? Okay, praise God, full moon. Ibig sabihin talagang nakakatuwa po dahil bilog na bilog po yung buwan kagabi. Okay? At ano po, ibig sabihin, wala kang mas lalo na po pagka medyo nagkakaedad na kayo. Okay. Okay, although na hindi pa naman halata, hindi natin maitatago ang katotohanan, okay? Praise God, pag medyo mas na-appreciate po ninyo yung mga nature. Kaya nga po, pag napupunta ako kila Sister Sol sa Kuluhan, ganda po ng scenery, mga greens. Dito kasi puro mga buildings, di ba? Puro mga bato-bato sa, okay, praise God, puro shopping, praise God. So, naano po natin. So, pagka nakikita po natin yung mga bagay noon, wala kang magawa, kundi ma-amaze sa nilikha ng ating pong Diyos. Okay? Kasi po yung mga nilikha po niya, hindi po nasisira. Pero yung mga nalikhang mga building, nalikhang mga bahay, nalikhang mga, kung ano na pa mga bagay ay nasisira. So, what is faith? Faith is to a Christian what a foundation is to a house. Pagka pundasyon po ang pinag-uusapan, ibig sabihin po, sino po nakakita ng bahay na walang pundasyon? Hindi po tatayo. Tama po? So, ganun din ng isang Kristiyano, hindi ka tatayo. Bilang Kristiyano kung wala kang pananampalataya. Kaya kinakailangan natin na tayo ay meron pananampalataya. Pag dumating ang bagyo ng buhay, kung wala kang pundasyon, bagsak ka.
Wala ka ng pera, bagsak ka, ay wala na akong pera, hindi na ako mag-church. By the way po, alam niyo po, ito po yung naobserbahan ko. In the ministry, nagtataka po ako pagka malapit na po yung huling linggo ng buwan. Bakit ko konti po ang nag-church? Sabi, hindi ako yun, ha? Bakit? Pag wala kang pera, hindi ka ba tatanggapin ng church? Dapat nga pag wala kang pera, mas lalo ka manangan sa Panginoon, mas lalo ka mag-rely sa Kanya. Amen? Pagka-auno, marami. Present kayong lahat. Tama pa? So huwag tayo magpapadala sa ating pong damdamin, sa mga bagay na ating po nakikita. The more nga na nangihina ka, dapat mas lumapit ka sa Diyos. The more nga na nagkakamali ka, mas lalo kang dapat lumapit sa Diyos. The more nga na wala ka, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Amen? Kasi po, ang reason po, kaya po tayo mayroon pananampalataya, hindi po tayo mag-rely sa ating pong kalakasan, sa ating pong karunungan, sa ating pong mga nahahawakan. Ang tunay na kahulugan po ng pananampalataya ay tayo po ay lubos-lubos na magtiwala sa Kanya. Kaya yun po yung pagtitiwala sa. Kaya po minsan inaalis ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na kung saan ako komportable po tayo para tayo ay magtiwala lamang po sa Kanya. Minsan inaalis niya yung trabaho mo. Inaalis niya yung pera mo, inaalis niya yung lahat ng mga bagay na masasandigan mo para ikaw ay lubos-lubusan na magtiwala sa Kanya. Amen? Okay, praise God. So sabihin mo sa katabi mo, every week mag-church ako. Okay? Praise God. Yung iba, bakit ayaw nyo magsalita? Okay? Praise the Lord. Okay. Praise God. So, what is faith? Ano yung muna natin? Faith enables us to treat the future as present. Ibig sabihin, yung future mo, nakikita mo na ngayon. Hindi mo pa natitignan yung future mo in the future. Nakikita mo na ngayon. Dapat ngayon pa lamang nakikita mo na ang iyong kinabukasan. Okay? Kung nag-a-apply ka ng nurse, dapat nakikita mo sarili mo na naka-uniform ka na ng nurse. Di ba? Kung nag-a-apply ka sa hotel, dapat nakikita mo na yung sarili mo na naka-uniform ka na ng uniforme nila. Di ba? Kung nakikita mo ang sarili mo that you will become a boss one day, dapat ini-imagine mo yung sarili mo, nakaupo ka sa isang lamesa, di ba? Na meron kang malaking laptop na Apple. Okay? Di ba? Okay, praise God. So, ibig sabihin, mga kapatid, if you want to see yourself in the future, ngayon pa lamang tinitingnan mo na. Okay? In the eyes of your imagination. Okay? Sabi nga ni Einstein, imagination is the preview of life's coming attraction. Parang sinihan, di ba? Pagka sinihan, di ba merong coming soon? Di ka na nun sini? May coming soon. Tama po. So, ibig sabihin, inaabang mo na, nakikita mo lamang yung trailer, 5 minutes, 3 minutes na trailer. So, ganun din ang ating pong buhay. Dapat nakikita rin po natin yung mga bagay na mangyayari sa ating pong buhay. Pag mo lamang yung tignan yung sitwasyon mo ngayon, ay, wala nang pag-asa buhay ko. Ganito na ako, ganito pa rin ako. 10 years from now. Okay? Sabi mo hindi ako ganun. Hallelujah. Magandang kinabukasan ko. Sabihin mo ulit sa katabi mo, magandang kinabukasan ko. So the best way to grow in faith is to walk with the faithful. Para po tayo mas lalo pang lumakas ang ating po pananampalataya, hanapin mo yung mga kasama mo sa church. Hanapin mo yung mga tapat. Hanapin mo yung mga sumasamba sa Panginoong Jesus. Doon, lalakas ang pananampalataya mo. Hindi yung every Sunday lang. Okay, kagabi nakakatuwa dahil ang saya-saya doon sa may Ushers team. Hindi po ba? Nag-check-in sila. At siyempre, higit sa lahat, ang daming pagkain. Di ba? Yan naman ang gustong-gusto nating lahat. Di ba? Maraming pagkain. So, ibig sabihin, do not be equally yoked with unbelievers. Huwag na po tayo makihalubilo doon sa mga hindi po mananampalataya. Okay? Kasi hahatakin niya yung pananampalataya mo eh. Parang babalik ka uli sa zero. Di ba? Nakaka 5-4 na steps ka na. Then balik ka uli sa zero. Tama po? Kaya piliin po natin yung ating pong mga sinasamahan. Okay? Praise God. And then sabi sa verse 6, it's impossible to please God apart from faith. Di po ba? Imposible natin bigyan ng kaluguran kahit magngangawa tayo, magsisisigaw tayo, kumanta tayo, magsasasayaw tayo, maglulundag tayo. Kung wala tayong pananampalataya, hindi po natin mabibigyan ng kaluguran ng ating pong Diyos. And why? Sabi dito, because anyone who wants to approach God must believe. Dapat maniwala po tayo that He exists. Na siya ay talagang buhay.
Siya talaga ay naririto sa ating kalagitnaan. Tulad ng kanyang sinabi, no, kung meron 2, 3 na nagkakatikot sa kanyang pangalan, ay naroroon siya sa ating kalagitnaan. That He cares enough to respond to those who seek Him. Amen? Sino po dito yung nagdi-devotion? Amen. Sige nga po, gusto ko makita ng taas. Okay, praise God. Okay, praise the Lord. So yung mga hindi pa, I have a good news for you. Kasi simulan po natin yung devotion natin ngayon. Pwede niyo pong simulan. Okay? Okay, praise God. So, ngayon po, tanong po natin, ano po yung sikreto po sa, sino po yung gustong masagot ang mga panalangin po nila? Amen. So, ano po ba yung sikreto para po magkaroon po ng kasagutan yung ating po mga panalangin? Panalangin sa trabaho, panalangin na maka-breakthrough tayo sa ating buhay, no? Masenso tayo, makaligtas tayo sa kahirapan, nakabayad tayo ng lahat ng ating mga utang. Ano po ba yung sikreto? Una-una sa lahat, siyempre, we have to please God. Balik tayo sa original purpose ng Diyos sa buhay po natin. Nilikha tayo, hindi naman para to please ourselves. We are first and foremost created to please God. Okay? Tandaan po natin yan. Tayo nilikha ng Diyos para ano? Para bigyan siya ng kaluguran. Okay? And then pleasing God is more than just singing songs. Masigit pa po doon sa pag-awit-awit, pagkanta-kanta, pagtugtog-tugtog. Pleasing God, okay, is obeying Him. Okay? So why do we have to please God? Because, una-una, it is the main purpose of our existence. Ito ang reason bakit po tayo nabubuhay. And then ikalawa, it is commanded. Okay? Tinawag mo pa siyang Lord. Hindi mo naman pala siya sinusunod. Diba? Ang Lord po is master eh. Parang yung boss mo, halimbawa yung boss mo, di ba? Inutusan ka naman, hindi mo sinunod. Ano gagawin sa'yo ng boss mo? Chawla. Di ba? Malalayasin ka na. Okay? Kasi hindi ka susunod eh. Tama po? So it's the same thing with our God. Pero ang Diyos po, napakabait po niya. Kahit na po minsan sumusuway tayo, hindi po tayo sumusunod, napakatapat pa rin po niya sa atin. Napakahaba pa rin po ng kanyang pasensya at siya po ay puno-puno pa rin po ng biyaya sa bawat sa po sa atin. And then, tandaan po natin, it is more important to please God than to please people. Okay? Mas mahalaga na unang-una sa lahat, bigyan po natin ng kaluguran ng Diyos. Huwag yung puro tao lang. Okay po makisama. Wala problema yun, makisama ka. Pero kung alam natin na hindi po maluluwalhati ang Diyos sa ating po pakikisama, piliin na po natin na umiwas po sa ating pong mga dating nakakasama. Okay? Okay ba yun? Okay, praise the Lord. And then number 2, come to God with attitudes and right motives. Pagka tayo lalapit sa Diyos, lapit po tayo ng maayos po yung ating pong pag-uugali with humbleness. Okay? Yung talagang naniniwala na tayo na kaya niya sagutin ang lahat-lahat ng ating mga pinapanalangin. Nanalangin ka pa, hindi ka naman pala naniniwala. So, baliwala. Tama po? Then number 3, believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Maniwala po tayo na kung sino man ang araw-araw na naghahanap po sa Kanya, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Kanyang salita, ay sigurado magkakaroon po ng blessings. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, handa na yung blessings mo. Ready na yung blessings mo. Okay. Alam niyo po, in 1845 and in 1850, meron pong nangyaring tagutom doon po sa Ireland. Okay? Ang tawag po nila dito is Big Potato Famine. Okay? Irish Potato Famine. Ano po yung, meron pong 8 million Irish during that time. At 1 million po namatay dahil po sa tindi po ng gutom. At yung 2 million, 2 to 4 million go to America. Nagpunta po sila sa Amerika. So, ang natira lamang po, iba po sa Europe, iba sa iba't ibang lugar. So, ang natira lamang po sa Ireland ay 4.5 million. Di po ba ayaw po natin umalis, pero pagdating na po sa tagutom, ay dapat ay umaalis na tayo. Tama po? Okay, kaya nga po tayo umalis sa ating bansang Pilipinas dahil nakikita po natin na wala po tayong future doon. And God has given us Macau. We just want to thank God. Tayo pong natin nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo po ay dinala ng Diyos sa lugar na ito. Okay po? Amen. So it's the same thing. We must be continually thanking Him. Dapat palagi po natin iisipin yun na napakabuti ng Diyos sa ating pong buhay. Na dinala niya po tayo sa lugar na kung saan ay mayaman at maayos. Okay? At ganoon din po si Abraham. Sabi dito, it was by faith that Abraham obeyed God when God called him to leave home and go to another
land. Alam niyo po, si Abraham po, umalis po siya sa lugar na kung saan ay mayaman. Kabaligtaran po ng sa Ireland. Sa Abraham, nandoon po siya sa lugar ng Ur, na kung saan ay para po siyang lugar ng Macau during that time. Okay? At tayo kaya, pagka inutusan kaya tayo nila, umalis ka na sa Macau, punta ka sa Bangladesh. Okay, at doon kita pagpapalain. Maniniwala kaya tayo? Siguro hindi, ano? Magdadalawang isip po tayo. Pero si Abraham po, sumunod po siya kahit na hindi po niya alam yung kanyang pupuntahan. Si Abraham, siya po ay una po nating nakilala sa book of Genesis, Genesis 12. Si Abraham, siya po yung nagsimula po ng lahi po ng mga Hebreo. Siya rin po yung ama ng Israel. And then, siya rin po yung ama ng ating church. Okay? Because he is the father of our faith. At siya rin po yung amin po ang ninuno ng ating pong Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga na aralin po natin ang buhay ni Abraham. Kaya ano-ano pa po ang malalaman po natin sa buhay po ni Abraham? Si Abraham po, he is a tither. He give 10% kay Melchizedek. Okay? Ano pa po? Hindi lamang po siya tither, he was also a sacrificial giver. Nahanda niyang i-offer ang kanyang anak na si Isaac dahil ito ay hinihingi ng Diyos. So, ibig sabihin, wala po siyang hinohold, wala po siyang itinatabi kung hinihingi po ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Parang tahimik na yata ngayon, ha? Okay? Okay. Praise God. Sabi mo, may natututunan ako. Okay. Praise God. By an act of faith, Abraham said yes to God's will. Sabi nga po natin, I will say yes to God's call in my life. Okay, dapat yes lang tayo ng yes sa ating po Panginoon dahil wala naman pong pinlano ang Diyos na para sa ikasasama mo. Ang palagi pong ninanais ng Diyos ay para sa ikabubuti mo. Kaya yes lang tayo ng yes sa ating po Panginoon kahit na minsan na hindi po natin nauunawaan. Alam niyo po, pagka tinawag ka ng Diyos, ibig sabihin nun, i-upgrade ka na niya. Okay? Alam niyo po, minsan po nakaranas po ako ng upgrade. Tinawag ako ng siyempre, Pilipinas lang naman biyahe mo. Wala ka namang mag-business class ka pa. Di ba? Well, anyway, unang sa lahat, di ko gagawin yun dahil mahal-mahal nun. Tama po? Pero one time po, pabalik na ako dito, tinawag ako ng stewardess. Sabi niya, Mr. Laligon, ano kaya ito? Baka naman na-over na yung sasakyan, yung eroplano at hindi na ako makakasakay. So sumunod ako, tumawag ako. Sabi niya, i-upgrade ko po kayo. Amen. Di ba ba? So napakaganda po nun, di ba ba, na i-upgrade po tayo. Kaya pagka tinawag ka ng Diyos, sumunod ka lamang, siguradong i-upgrade ka niya. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, nung nag-aral po ako sa Singapore, siyempre, dito medyo maayos ang bahay mo. Tama ba? Meron kang massage chair, maayos ang buhay, maganda yung kama mo, may laman yung refrigerator mo. Pupunta ko ng Singapore, doon sa may boarding house. Magugulat ka, siyempre. Very basic eh. Walang TV, walang sopa. Yung silang inuupa, mas maganda pa yan. Okay? Mas maganda pa yan. And then, yung kama mo, ang nipis. Ganun lang yung kutsyon. Parang makapal pa yung banig. Okay. So, sobrang nipis. Okay. So, alam mo po, ang makita po natin doon, parang gusto ko nang bumalik. Dahil sabi ko, parang, ito ba yung pinuntahan ko dito? Parang duda, Panginoon, tinawag mo pa talaga ako. Di mo ba, sometimes you doubt the call of God pagka nakakaranas ka ng hirap. Tama po? Pero pagka blessing, sigurado, tinawag ako ng Diyos. Pero pagka ganun mga bagay, di mo ba, nagdududa ka eh. And then, praise God. So, nag-respond ka sa tawag ng Diyos. Pero not knowingly na ito po yung darating after 8 years. Amen? Na kayong lahat ay makakasama ko. Amen? Na tayong lahat ay nagpupuri sa ating po Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya po, pagka merong kinuhang Panginoon, siguradong may ibabalik na mas maganda sa inyo. Amen? Pag merong isinara, siguradong may mas malaking pintuan na bubuksan sa inyong buhay. Amen? Hallelujah. Kasi po, we have to go through this. Nais ng Diyos na tayo po ay huwag mag-rely sa ating pong sarili, sa ating karunungan. Ang nais po ng Diyos ay mag-rely lamang po tayo sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, pagka
tinawag ka ng Panginoon, sunod ka lang. Ganun din po ang relationship ng ating pong, ni Abraham sa ating pong Diyos. It was an upgrade. Okay, kaya, ang ating po Panginoon, nais niya na ang bawat sa po sa inyo ay mas lalo pang mag-upgrade. Paano? Paano mag-upgrade? Alam niyo po, kaya po tayo nalagyan ng NPL. Sino po yung mga nakaranas po ng NPL, nawawalan po tayo ng trabaho, para magkaroon po tayo ng oras sa ating pong Diyos. Okay? Kaya pagka yung mga na NPL, isipin niyo yun that it's a blessing. Pagpapala yun sa inyo dahil yun ang magiging dahilan para mas lalo kayo mapalapit sa ating pong Diyos. And it is an upgrade. Amen? So, if you have devoted your time, kung talagang nag-devote kayo ng oras para sa pagsisilbi, para sa paggawa sa kanyang ubasan, para sa pananalangin, para sa pagbabasa ng kanyang salita, it is an upgrade. Okay? And even when he reached the land, God promised him, he lived there by faith. So, halimbawa kung meron na po tayong na-achieve sa ating pong buhay. Tama po? You feel na parang na-fulfill ka na, meron ka ng konting success, meron ka ng konting ipon, medyo umaangat-angat na ang buhay mo. Ang sabi po ng Diyos ay manatili kang nananampalataya sa Kanya. Huwag kang lalayo. Di ba? Dahil yun nakukuha mo. Kukunti pa lang yan. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Okay? Ayun kung gusto mo pang maka-breakthrough pa. Pero kung ayaw mo na, okay lang. Pagpipray na kita. Kunin ka na ni Lord. Okay? Praise God. No, hindi ko gagawin yun. Okay? Sabi dito, and even when he reached the land God promised, and even when you lose your job, and even when you lose your money, kahit na po nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng pera, nawalan ka ng kalusugan, or even na napauwi ka na sa Pinas, as long as you have a relationship with God, you are still blessed. Amen? Kasi yung blessing, hindi naman po yung pera eh. Ang blessing hindi po yung trabaho. Ang blessing hindi po yung pamilya. Ang blessing ay ang presensya ng Diyos sa inyo pong buhay. Okay? Tandaan niyo po yan, ha? Ang blessing, sabihin mo sa kanila, ang blessing ay ang presensya ng Diyos sa aking buhay. Okay? Kasi po yung blessing nawawala, pero yung blesser, pagka nanatili sa iyo yan, it will stay with you all the rest of your life. Okay? Kaya po sabi ni Apostle Paul, sabi po niya, everything that I think it's gain, I consider it loss for knowing the Lord Jesus Christ. Si Apostle Paul, kung pag-aaralan po natin ng kanya pong buhay, isa po siyang Pariseo, isa po siyang mayaman, isa po siyang Romano, siya po ay matalino, pero lahat po ng mga bagay na inaakala niyang pakinabang ay inaring niyang walang katuturan dahil sa pagkakakilala niya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya yung ating po pagdidibosyo, yung ating po pag-aaral, yung ating po pagpapakalalin sa pagkakakilala sa ating po Panginoon, ito po ay napakahalaga. It will be a great gain. Amen? Sa inyong lahat. Okay? Amen. Kaya sabi mo, tuloy-tuloy mo lang yung devotion mo, kapatid. Okay, praise God. Kaya, kasi po, lahat po ng mga bagay na nawawala po sa atin, kaya po ibalik ng Panginoon ng mas marami pa sa ating inaasahan. Okay? God will give you exceedingly abundantly more than what you could ever ask or think of. And then, it is not where you live. It is who lives in you that matters the most. Tandaan po natin, ano po? Hindi po yung saan ka nakatira. Kasi po, nanirahan lamang po sila sa tent. Di ba? Ikaw, I don't know where you live. Maaring nakatira ka lamang doon sa upper deck ng, dati kang may flat. Tapos na-downgrade ka sa kwarto. Then na-downgrade ka na lang. Bed space na lang. Okay, it doesn't matter. Hindi mahalaga yun. Okay, sa sopa ka na lang. Tama po? Okay, tutulog ko, nakatayo na lang. Okay. It's not matter where you live. But it is He who lives in you that matters the most. Siya na nananahan sa iyo. Yun ang pinakamahalaga sa ating pong buhay. Okay? Nandiyan po ba kayo? Nakasunod po ba tayo? Okay? And then Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundations. A city designed and built by God. Sa Message Bible po, sabi po, keeping his eye on an unseen city with real eternal foundations, the city designed and built by God. So ang ating pong confidence, mga kapatid, ay wala po sa mundong ito. Wag po nating, ang mundong ito ay, ano nangyayari sa mundong ito? Pandemya. Di ba?
Napaka-blessed po natin. Nasa Macau po tayo at hindi natin kinakailangan na masyadong mag-worry sa ating pong kalusugan dahil po sa biyaya po ng Diyos. Tama po? Sa Pilipinas, ilang bagyo sunod-sunod? 3 bagyo. Tama po? Dito po wala po tayong kasiguruduhan sa mundong ito. Kaya we always look forward sa ating pong tunay na tahanan. Amen? Na walang iba kundi ang kalangitan. Amen? Hallelujah. Praise God. We are looking forward. Kahit na alam kong matagal pa yon. Sabihin sa kayo, matagal pa yon. Okay? Praise God. But we are still looking forward. Kahit na mangyari yan, di po ba? We'll all go there. Kaya po, napakahalaga na palagi po tayong tinitingnan po natin ang ating pong tahanan in the future. Okay? So, ano po yung ano po natin? Balikan lang po natin, obey God even if sometimes it doesn't make sense to you. Sundin po natin ng Diyos kahit na minsan, ano ba yan? Magsiserve, sayang oras ko dyan. Mag-part-time na lang ako, kikita pa ako. Doesn't make sense eh. Nagdi-devotion ka. Di po ba? Ano na nga pala ako sa pagbabasa ng Bible? Ano pa pala ako sa pananalangin? Di ba? It doesn't make sense. Ano pa pala ako sa pagsisilbi, sa pagsasayaw? Di ba? Pinapawisan ang kili-kili ko, sayaw na sayaw. Di ba? Tama po? Ano ba pala ako? Marami po mga bagay na hindi po natin maunawaan sa ngayon, pero maunawaan natin later on. Okay? Pagpapastor, hindi ko po maunawaan. Bakit? Ba't ako magpapastor? Sabi ko, residente naman ako. Hindi man ako mauubusan ng visa dito. Ba't ako magpapastor? Maayos naman na ang buhay ko. May bahay kami. Pamilya ako, may anak ako, may 2 akong business. Ba't ako magpapastor? Hindi, marami naman akong ginagawa. Di ba? Kasi iba sabi nila, nagpapastor, walang magawa. Ako, dami naman ginagawa. Nagwo-work ako nung sa Altira. Meron kaming mini-stop. Okay? Pero yung mini-stop, huwag ninyo isipin yung mini-stop na malaki. Ano po? Yung mini-stop talagang napakaliit, talagang mini. Okay, sa tabak po ng bus stop, kaya po mini-stop ang tawag po namin. Meron po kaming business, si Dave, siya po yung noon. Pero hindi po maunawaan pagkakatawag ng Panginoon. So, ganoon din po ang bawat po sa atin. Sometimes hindi po natin maunawaan. Bakit? Ba't ako magsiserve? Ba't ako magsasayaw? Ba't ako kakanta? Ba't ako tutugtog? Ba't ako magbibigay? Di ba? May tithes na nga, may offering pa. Tama po? Sometimes it doesn't make sense. Pero sunod lang tayo. Amen? Then later on, maunawaan po natin na tama pala ang Diyos sa kanyang mga pinag-uutos sa atin. Okay? Sige nga, ligligay mo yung katabi, sabi mo, sunod lang tayo na sunod kay Lord. Okay? Kahit na minsan hindi po natin maunawaan. Okay? Praise God. Pero hindi man natin maunawaan, pero isa lamang ang alam ko kung bakit niya inutusan tayo. Unang-una sa lahat, para sa ikaluluwalhati niya. Gusto mo ba natin bigyan ng kaluluwalhati ng Panginoon? Okay. And then, ano pa po? Ikalawa, para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti mo at ng pamilya mo. Amen? Kaya ang ginagawa po pala natin ito ay para sa ikabubuti natin. Alam niyo po, I'm so blessed dahil ang aking pong mga anak ay nakatapos na po sila ng pag-aaral po nila. Pero nung sumunod po ako sa Diyos, nag-aaral pa rin po sila. Isa rin po isa iniisip ko, bakit ako mag-give up ko yung work ko, pupunta ako ng Singapore, wala nang ang kita, nadagdagan pa ang gastos. Tama po, nag-aaral pa po sila noon. Pero sumunod po ako sa Diyos, ngayon po graduate na po sila. May trabaho na po sila. At both of them are giving money to me. Amen? Yun po yung magandang balita. Di ba ba? Tama po. Pero noon, 8 years ago, 10 years ago, hindi ko alam na mangyayari yun. Hindi po yung pere. Yung nakita ko sila na lumalaki, na may takot sa Diyos, lumalaki, na mayroong pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa amin. Di ba? It's more than a blessing. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa kanya mo, titigan mo sa mata, sabihin mo, kaya ikaw sunod ka lang na sunod. Okay. Praise the Lord. Okay. Praise God. Okay. So, God is good. Sabihin po natin, God is good. And all the time. God is good. Amen? So God is good and He has only good things in store for us.
If we do not follow God, ano po mangyayari? We shall miss out what He promised us. So sino po dito yung gusto makatanggap talaga ng mga magaganda pangako ng Panginoon? Sunod lang po tayo. Sunod po tayo. Hindi naman po mahirap mag-church every Sunday. Mahirap po ba mag-church every Sunday? 2 hours. Or maybe sometimes less than 2 hours. Okay? I-ano na po natin yun. Ilagay na po natin sa kalendaryo po natin. Desisyonan po natin. Kung gusto po natin matanggap ang mga kapangako ng Diyos sa ating po buhay, maranasan natin ang kanyang pagpapala, ang kanyang pabor sa ating po buhay, i-desisyonan na po natin that every Sunday or every Wednesday, mag-church po tayo. God is a covenant God. Sa trabaho mo nga, mag-absent ka, may bawas ka. Tama pa? Kung pinanay-panay mo pa, hindi lang bawas ang mawawala sa'yo. Pati trabaho mo. Tama? It's the same thing in the spiritual. You will miss God's promise in your life if you will not follow God. Okay? At ayoko mabalitaan na malis kayo sa church, napariwara kayo, nakakulong kayo. I don't like na makabalita ng ganun sa inyo. Amen? Gusto ko pagka makabalitaan ko sa inyo, di ba? Nakapag-abroad kayo. Nakarating kayo ng Canada. Nakabili kayo ng Tesla. Unang-unang nabili ninyo, Tesla. Di ba? Praise God. Nakapag-asawa ka ng Blue Eyes. Pusa pala. Okay. Praise God. Okay, so ibig sabihin, I want the best for you. Gusto kong makita yung maximum na blessing sa inyong buhay. Okay? So ito lamang po yung alam ko eh. Sinasabi po ng Biblia, di ba? Follow God. Sunod na lang po tayo sa Kanya. Okay ba yan? Okay, praise God. Follow God as a foreigner here on earth. Ano ibig sabihin foreigner here on earth? Ibig sabihin, temporary lang itong lugar na to, itong mundong to. Temporary lang to eh. Huwag po nating ariin na mag-enjoy tayo dito. Kasi pagka nag-enjoy ka na dito, baka ayaw mo na pumunta sa langit. Nag-enjoy ka na pala dyan, diyan ka na lang. Sabihin sa'yo ni Lord, diyan ka na lang. Mabulok ka dyan. Po ba? So, alam niyo po, sabi po ni Rabbi Zachariah, sabi niya, heaven would be hell. Ang langit ay parang impyerno doon sa mga taong hindi nasasabik sa presensya ng Diyos. Sa langit ka, pero wala kang, di ka na nag-i-enjoy sa presensya ng Diyos. Ano yun? It would be hell for you. Kaya dapat pa lamang dito sa mundong ito ay nai-enjoy na po natin ang presensya po ng Diyos. Amen? Okay, and then look forward for your blessed future in Christ. Okay, yan po yung isa po natin sa vision ng Panginoon sa ating church. For you to be blessed, for you to have a blessed future in Christ. Dahil wala naman talaga kayong magandang kinabukasan kung wala kayo kay Kristo. It's the truth. Diba? Anong meron ka? Anong kinabukasan meron ka kung wala ka kay Kristo? Wala. You have nothing at all. Di ba? Sometimes we look forward for a new job, makakita tayo ng mas magandang trabaho. We look forward for the day that we will not have NPL, wala na yung no pay leave na yan. We look forward to have a holiday. Sino po dito yung nagsasabik na mag-holiday? Tama po, na makita po natin yung ating po mga mahal sa buhay, yung ating pong Prince Charming, or whoever she is, or he is, di po ba? We look forward to travel again. Di po ba? We look forward na yung economy ng Macau ay ma-restore na sa dati. Di po ba? We look forward na yung pandemyang ito ay matapos na. Tama po? Hallelujah. Pero look forward on the things that you want to see. Hanapin po natin palagi. Let's all look forward doon sa mga bagay na gusto po natin makita, hindi sa mga bagay na nakikita lamang natin ngayon. Amen? Okay, look forward and then at the same time, you confess. Sabihin mo yung mga bagay na gusto mong mangyari, hindi yung mga bagay na nakikita mo lamang. Okay? And then look forward for your blessed future in Christ. And then ano po? And then lastly po, look forward for your glorious destiny in heaven. Yan ang wag na wag po nating kakalimutan. Dalawa po ang klase ng destiny. Tandaan po natin, ano po? It's a gloomy destiny.
and one is a glorious destiny. Hindi po natin hawak ang buhay po natin. Nakakalungkot man po isipin, pero there are 2 deaths last month. Mga bata pa rin po sila. Hindi po natin hawak ang ating pong buhay. So we must be sure na tayo po ay palagi po nasa presensya po ng Diyos. Okay, so let's continue to be in Christ. Let's continue to follow His ways. Kung may mga bagay na alam naman natin na hindi nakakalugod sa Diyos, tama na natin ang buhay natin. Iwaksin na natin. Amen? Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you. We want to praise you for reminding us that our life in this earth is only temporary. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na ang buhay po namin sa mundong ito ay hindi po permanente, kundi ito ay matatapos din. Tulungan mo kami na itama ang lahat po ng aming pong mga maling pag-iisip, maling sinasabi, maging yung aming pong mga maling pagpo-post sa aming pong Facebook, Lord. Tawarin mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na lumakad ng ayon sa iyong katuwiran, ng ayon sa iyong kabutihan. And help us, Lord God, to focus not on the things of this world, hindi sa mga pandemya, hindi sa mga bagyo, hindi sa mga sakit na lumalaganap, hindi sa kahirapan, O God, for the global economy, bagkos turuan mo kami na mag-focus lamang sa iyong kabutihan, mag-focus lamang sa iyong mga plano, sa iyong naisin sa aming pong buhay. Help us, Lord God, to love you as you have loved us. Hallelujah. Let's sing this song. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought me blood, wholeheartedly, my soul and its serving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Kapatid, kung nais mo na maranasan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, maranasan mo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pabor, ang kanyang kapatawaran sa iyong buhay, nais ko lamang na sumunod ka sa isang maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, ako humihingi ng tawad sa iyo sa mga bagay na aking po naisip, mga bagay na aking nasabi, mga bagay na aking nagawa na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo. Turuan mo ko na mamuhay ng ayon sa iyong kagustuhan lamang. Pinaubaya kong muli ang aking kaluluwa sa iyo. Nais ko na makarating sa lugar na pinananahanan mo. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, kilala mo bawat sa amin na narito, Lord, na higit kang kailangan sa mga sandaling ito. I pray, Lord God, hallelujah, na patuloy kang maging gabay sa bawat sa kanila. Hayaan mo ang iyong banal na Santong Espiritu ang maging tagapagturo, maging kanilang kalakasan upang mabago ang kanila pong mga buhay at maging ako. Lord, nadalangin ko kung sino man po, Panginoon, nakakaranas ng mga
problema, Lord. Confusion sa kanila pong buhay. Nawawalan po sila ng pag-asa. Bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon. Tayaan mo na sila ay magtiwala lamang sa iyo, hindi magtiwala sa mga bagay na kanilang nakikita, kanilang inaasahan lamang. Pray, Lord God, sa mga tao, Lord God, na nawalan ng trabaho, Lord, I just pray, Lord God, for an open door. Sa bawat sa kanila, na meron ka mas magandang trabaho na ipagkakalob po sa kanila. And I just pray, Panginoon, sa pananghihina, bigyan mo sila ng kalakasan, O God. Hallelujah. And I pray, O Lord, sa meron pong may sakit at karamdaman, ikaw ang kanilang maging kagalingan. And I pray, Lord, hallelujah, that you will continue, Lord God, to open the windows of heaven and pour out your blessings sa mga anak mo na sa iyo lamang nagre-rely. Hallelujah. 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 Father God, once again, Lord God, we just want to pray for this element, this bread that symbolizes your body, and this grape juice that symbolizes your blood. Sanctify this element, and as we partake it, may your Spirit, Lord God, enters into our heart, into our mind, into our soul, that we will be truly changed according to your likeness. We want, Lord God, to become more and more like you each day. Uhawin mo kami, Panginoon, sa iyong presensya. Uhawin mo kay Panginoon sa iyong salita upang ang tunay na pagbabago ay makita sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ito ang aming samang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am gone, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly faithful, anointed, and filled with your power, Lord and glory in Jesus' name. Hallelujah. Sige po, let's all lift up the bread together. On the night that he was betrayed, he took the bread and broke it. Let's break all the bread together, saying, this is my body, which is broken for you. Eat this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin itinapay na may pasasalamat po sa ating puso. Let's all lift up the cup together, and in the same manner, he lift up the cup, saying, this is my blood, the new and everlasting covenant. Drink this in remembrance of me, because as often as you eat this bread and drink his blood, you remember the Lord's death until the day that he comes back. Hallelujah. Let's all drink from the cup. Thanksgiving from our hearts. Panginoon, kami po yung lubos-lubusan naniniwala na ikaw ay muling babalik upang ang bawat sa amin ay kunin. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng aming pong kaluluwa. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming pong kasalanan. Maraming salamat po sa kagalingan ng aming pong mga sakit at karamdaman. Sa pamamagitan ng mga iyong mga latay, kami ay gumaling.
Lord, we thank you because you have taken, Lord God, all the curses, lahat po ng sumpa na nasa sa amin, generational curse. Sumpa, Panginoon, ng kahirapan, sumpa ng sakit, sumpa ng anumang kaaway, Panginoon. Kami, Panginoon, ay malaya na. Father God, we just want to thank you, Lord God, for the victory that we have in you. We will honor you and we will serve you all the rest of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. I am blessed, I am cold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I am favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus. I am blessed. I am cold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I am favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am cold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I am favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God is so good. God, you're so good. Sige, deklara mo na mabuti ang Diyos sa iyong buhay. God, you're so good. Make it a prayer of your heart, church. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pabor, sa iyong pagpapala sa aming pong buhay. Maraming salamat sa kagalingan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapalaya mo sa amin. Sa mga utang, pagpapalaya mo sa amin. Sa gawa ng kaaway, pagpapalaya mo sa amin. Sa anumang mga sumpa at kahirapan. And Lord, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy namin pagsisigawan na ikaw ay mabuti sa aming pong buhay. At maraming salamat, Panginoon, sa aming pong mga natutunan. Sa iyong banal na Santong Espiritu na siya patuloy na gumagabay, nagtuturo at nagbibigay ng comfort sa bawat sa puso sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak na naririto, Lord. And I just pray na hindi po nila mamimiss ang kahit na isa sa mga pangako mong pagpapala sa kanila pong buhay. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you grace. Shalom, peace. Maraming salamat, Panginoon. And we will continue, Lord God, to declare your goodness and victory of this day. In this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody shout, Amen, Amen. Amen and amen. Yan. Tayo ay blessed na blessed. We are blessed in Christ. Bago po tayo magtapos sa atin pong pananambahan, siyempre po ay i-bless po natin naman ang mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre. Sa lahat po ng nagdiriwang, nagse-celebrate, nagsasaya ngayong araw ng buwan na to, amin po kayong inianyayahan, punta po tayo dito sa harapan so we can bless, we can pray for you, we can greet you. Wow! Ang dami nila. Amen. Praise God. Sige po, come on, just move forward. All those who are celebrating their birthdays for this month. So lahat po sa buong buwan ng Nobyembre. Ayan, at bilang pagbe-bless po sa inyo, meron po tayong special cupcakes para po sa bawat isa na mamaya po ay ibublow po natin bawat isang. Okay, so sige po, habang sinisindihan po, itaas po natin ating kamay. I-bless po natin sila sa ating mga panalangin. Panginoon, marami pong salamat. Ngayon pong araw na ito ay nakikisa kami sa pagdiriwang ng buhay na ibinigay mo po sa kanila, Panginoon. Sa pagdiriwang nila ng kaarawan ngayong buong buwan ng Nobyembre. Salamat po sa buhay nila. Sila'y pinagpala mo at sila rin naman naging pagpapala sa amin. Kami, Panginoon, ay nagdideklara at nagsasabi ng
walang katapusang pagpapala sa buhay nila mula ngayon hanggang sila po ay nabubuhay. At saan man mo man sila dalhin, anuman ang kanilang gawin, saan mo man sila, Panginoon, ilagay, Panginoon, patuloy na babasbasan mo ang lahat ng gawa ng kanilang kamay, ang lalakaran ng kanilang mga paa. Ang kanilang buong katawan ay magiging malusog, masigla at malakas. Maging ang kanilang mga kabuhayan at trabaho ay iingatan at